Lumayas ka! Wala kang karapatang tawagin akong nanay. Sigaw ng babae habang tinutulak si Rika palabas ng gate. Nabuntis ka na nga ng tricycle driver. Mukha mo pang walang hiya. Dagdag pa ng kapatid niya. Sabay tawa. Hawak ni Rika ang tiyan niya. Nanginginig. Umiiyak pero walang sumalo. Kahihiyan ka sa pamilya natin. Huling sigaw ng kanyang ina bago sinara ang pinto. 5 taon ang lumipas, nakaupo ang ina sa ospital. Nanginginig ang kamay habang tinitingnan ang resibo. 250,000. Sino nagbayad nito? Bulong niya, sabay patak ng luha. Hello, kamusta po kayo? Salamat po sa muling pagbisita sa aming channel, sa ating mga avid viewers and listeners, at sa mga first time pa lamang po sa ating channel, welcome po kayong lahat. Ako po si Ate Jane at narito na naman po ako muli para maghandog ng panibagong kwento. Samahan niyo ako muli sa ating kwento ngayong araw na pinagbibidahan ni Rika na sabi sa ating title ay nabuntis daw ng isang driver. Tingnan natin kung anong pinagdaanan ni Rika. Ready ka na ba? Kung handa ka na, magsimula na tayo. Sigurado ka bang Villaflor ka? Napatingin si Rika sa kaklase niyang si Mariel na nakataas ang kilay habang nakapamewang. Nasa gitna sila ng classroom at ramdam niya ang mga matang nakatutok sa kanya. Ha? Mahina niyang sagot. Kasi naman, sabat ng isa pa. Tingnan mo si ate mo. Ang ganda. Parang artista. Ikaw? Hindi na tinuloy ng kaklase niya pero nagtawanan ng iba. Napayuko si Rika. Pinisil niya ang gilid ng notebook niya. Hindi na bago sa kanya to. Villaflor daw. Bulong ng isa. Baka ampon lang. Parang may kumurot sa dibdib niya. Gusto niyang sumagot pero hindi niya magawa. Sanay na siya na manahimik. Class, settle down! Sigaw ng teacher. Tahimik na bumalik si Rika sa upuan niya. Hindi niya na nilingon ang mga kaklase. Sanay na siya. Pero kahit gaano kasanay, may sakit pa rin. And the winner is Miss Elena Villaflor. Palakpakan, hiyawan, flash ng kamera. Nasa gilid lamang si Rika. Hawak ang maliit na papel na dapat sana ay speech niya kung sakaling manalo siya. Pero hindi naman siyang nanalo. Hindi rin siya umasa. Nakatayo sa stage ang ate niyang si Elena. Nakasuot ng puting gown. May korona sa ulo. Ngumiti ito, kumaway, perpekto. Grabe talaga si Elena, sabi ng katabi ni Rika. Lahat na lang siya. Siyempre, Villaflor yan eh. Napayuko si Rika. Villaflor din naman siya. Pero bakit parang hindi? Habang bumababa si Elena sa stage, agad itong sinalubong ng kanilang ina. My daughter, sabi nito at yakap-yakap si Elena. You make me proud. Nakatayo lamang si Rika sa likod. Hindi siya nalingon, hindi na bago. Pagdating sa bahay, puno ng bisita. May handa. May cake, may lechon. Para kay Elena ito, sigaw ng kanilang ina. She deserves it. Masaya nag-uusap ang lahat. Tawanan, papuri. Si Rika tahimik na umupo sa isang sulok. Kumain siya ng konti. Walang kumausap sa kanya. Rika, anong ginawa mo sa school? Tanong ng kuya niya. Napatingin siya at nagulat. Nanalo po ako sa quiz bee. Mahina niyang sagot. Bigla namang natahimik ang mesa. Talaga? Taas kilay ng kanyang ina. Sigurado ka? Baka naman nangopya ka lang. Napababa ang tingin ni Rika. Hindi na siya sumagot. Alam mo naman, dagdag pa ng kanyang ina. Huwag ka nang mag-imbento, nakakahiya. Tumango na lamang siya. Simula noon,
Hindi na siya nagsabi ulit. Gabi na, nakaupo si Rika sa kama niya. Mainit ang pakiramdam niya. Nanginginig siya kahit pawisan. Ma, mahina niyang tawag habang papunta sa sala. Nandoon ang ina niya at nanonood ng TV. Ma, parang nilalagnat po ako. Hindi man lang siya nilingon. Sinat lang yan, huwag kang maarte. Pero ma, matulog ka na, marami pa akong gagawin. Napahinto si Rika. Tumango siya kahit hindi siya nakikita. Bumalik siya sa kwarto, humiga. Nanginginig pa rin. Naaalala niya, noong nagkasakit si kuya niya, may doktor agad, may gamot, may sopas. Bantay ang ina niya buong gabi. Noong si Elena, ganoon din. Pero siya, pinikit niya ang mata niya. Tahimik siyang umiyak. Lumipas ang mga araw, hindi na nagsasalita si Rika tungkol sa sarili niya. Kahit may achievements pa siya, tinatago niya na lang. Isang beses, naka-perfect score siya sa exam. Tiningnan niya ang papel niya. Nakangiti sana siya. Pero, bigla na lang naaalala ang sinabi ng ina niya dati. Baka naman nangopya ka lang. Dahan-dahan niyang tinupi ang papel. Inilagay sa bag. Hindi niya na pinakita kahit na kanino. Rika! Napatingin siya sa kanyang ina. Bakit ganyan ang itsura mo? Matalim ang boses nito. Nakakahiya ka. Napayuko si Rika. Hindi ka dapat ipinanganak na Villaflor. Parang tumigil ang mundo. Hindi siya nakasagot. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Tahimik lang siyang tumango. Pasensya na po. Mahina niyang sabi. Kinagabihan, nakaupo siya sa kama niya. Tulala. Hindi niya alam kung anong mali sa kanya. Hindi siya pasaway. Hindi siya sumasagot. Ginawa niya lahat para mapasaya sila. Pero bakit? Hindi sapat. Humiga siya at nakatingin sa kisame. Siguro, mali lang talaga ako. Bulong niya sa sarili. Pinikit niya ang mata niya. Tahimik ang kwarto. Pero sa loob niya, magulo. Kinabukasan, pumasok ulit siya sa school. Uy, Rika! Tawag ng kaklase niya. Balita ko, si ate mo na naman ang nanalo kahapon ah. Ngumiti siya ng pilit. Oo. Ibang level talagang pamilya niyo, no? Lahat magaganda, matatalino. Napahinto ang klase niya. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Except, hindi na nito tinuloy. Pero alam na ni Rika. Ngumiti siya ng pilit. Okay lang, sabi niya. Sanay na siya. Habang naglalakad siya pa uwi, iniisip niya ang isang bagay. Bakit ganito ang trato sa kanya ng kanyang ina? Ano bang ginawa niya? Bakit parang galit na galit ito sa kanya kahit wala naman siyang ginagawa? Huminto siya sandali. Pinikit ang mata. Hindi niya alam ang sagot. Pero ramdam niya, may dahilan. At balang araw, malalaman niya rin. Sa bahay narinig niya ang ina niya na kausap ang kapitbahay. Yung bunso ko? Nakakahiya. Di ko alam kung saan nagmana. Napahinto si Rika sa pintuan. Kung pwede nga lang eh. Dagdag pa ng ina niya. Sana hindi na lang siya pinanganak. Parang may sumaksak sa puso niya. Hindi siya pumasok. Dahan-dahan siyang umatras. Tahimik. Bumalik siya sa kwarto niya. Umupo sa kama. Walang luha. Pagod na siyang umiyak. Napatingin siya sa salamin. Simple lang siya. Walang make-up, walang kakaiba. Pero sa mata ng pamilya niya, mali siya. Bakit? Bulong niya. Walang sumagot. Miss, dahan-dahan, mahuhulog ka. Napalingon si Rika nang marinig ang sigaw. Kasabay noon, dumulas ang isang folder mula sa hawak niyang mga papel. Kumalat sa gilid ng kalsada ang mga reviewer, notebook, at isang certificate na galing sa school. Hay nako,
Bulong niya sa bayo ko. Huminto ang isang tricycle sa tapat niya. Bumaba ang driver. Payat ito at nakaputing t-shirt. Maong na kupas. At may pawis sa noo. Pero mahinahon ang muka. Sandali, ako na, sabi nito. Isa-isa nitong pinulot ang mga papel bago pa madumihan sa putik na naiwan ng dumaan na jeep. Naamoy ni Rika ang usok mula sa kalsada at ang pritong saging mula naman sa karinderya sa kabilang gilid. Hapon na noon, mainit pa rin ang simoy pero mahina na ang araw. Ako na po, sabi ni Rika na nahihiya. Ingat ka kasi buta hindi ka nasagi. Inabot nito ang folder. Kompleto na yata. Tinanggap yun ni Rika. Salamat. Ngumiti ang lalaki. Jose? Ha? Jose ang pangalan ko. Baka kasi isipin mo mamaya, snatcher ako. Napatingin si Rika sa kanya. Napangiti siya ng bahagya. Matagal na rin simula nang may nakausap siyang ganitong kasimple. Rika, sagot niya. Okay, Rika. Uuwi ka ba? Ihahatid na kita. Libre na lang yan kasi muntik ka nang maging headline. Bahagyang natawa si Rika. Ay hindi po, may barya po ako. Hindi ako naniningil agad, sumakay ka muna. Nagdalawang isip siya, pero pagod na rin siya kakalakad mula school. At mabigat ang bag niya, kaya sumakay siya sa tricycle. Luma na iyon pero malinis. May maliit na electric fan na nakakabit sa gilid at may isang pagitan na nakasabit sa salamin. Sa may San Roque po, sabi niya. Sige. Umandar ang tricycle. Habang binabagtas nila ang kalsada, tahimik lamang si Rika. Si Jose naman hindi madaldal. Paminsan-minsan lang siyang tumitingin sa side mirror para siguraduhin maayos ang sakay niya. Graduating ka? Tanong nito nang makita ang certificate. Opo. Ang galing. Ano namang balak mo pagkatapos? Napahawak si Rika sa folder. Hindi ko pa po alam. Bakit mataas pa grades mo? Opo, medyo. Medyo? Ngumiti si Jose. Mukha ng top student ka pa. Hindi naman na nakaimik si Rika. Hindi siya sanay mapuri nang hindi dudugtungan ng duda o lait. Oh, bakit ang tahimik mo? Tanong ni Jose. Ganito lang talaga ako. Oh, kaya walang masyadong nagtatanong sa'yo ng maayos. Napatingin siya sa likod ng ulo ng lalaki. Simpleng sagot lamang iyon, pero parang may tumama sa dibdib niya. Tama ito. Pagdating sa tapat ng bahay nila, bumaba siya at nag-abot ng bayad. 20 lang, sabi ni Jose. Inabot niya ang 50. Wala akong sukli niyan eh. Okay lang, sa'yo na. Umiling si Jose. Nako, hindi pwede. Bukas mo na lang kaya ibigay para may dahilan ka na sumakay ulit. Napangiti si Rika. Tsaka mabilis na tumilikod bago pa siya mahalata. Mula noon, hinahanap-hanap na ng mata ni Rika ang tricycle ni Jose sa may terminal. Hindi man araw-araw pero tuwing nagkakasabay sila, napapansin niyang gumagaan ang pakiramdam niya. Uy, honor student? Bati ni Jose isang umaga. Hindi ako honor student. Bakit ang dami mong libro lagi? Mahilig lang mag-aral. Pareho pala tayo. Ako, mahilig din mag-aral ng mukha ng pasahero. Alam ko na agad kung sinong mabait at sinong barat. Napangiti si Rika. At ano ko? Tumingin si Jose sa kanya habang umaandar ang tricycle. Mukhang pagod. Natahimik siya. Pero mabait. Dagdag naman agad nito. At mukhang laging may iniisip. Hindi sumagot si Rika. Sa totoo lang, si Jose lang ang unang taong nakapansin na may bigat siyang dala kahit hindi niya sinasabi. Dumating ang graduation, mainit ang araw at siksikan sa covered court. Nasa unahan ng mga estudyante. Nasa gilid naman ng mga magulang. Dumalo ang ama niya. Pero, tahimik lang. Ang ina niya ay huli nang dumating at mas abala pang kausapin ng ibang magulang
kesa tingnan siya. Nang tawagin ang pangalan ni Rika para sa special award sa academics, pumalakpak ang mga kaklase niya. Tumayo siya, tinanggap ang medalya. Hinanap ng mata niya ang pamilya niya. Nakaupo ang ama niya, hindi makatingin ng diretsyo. Ang kanyang ina naman, kausap pa rin ang katabi. Pagbaba ni Rika sa stage, may inaabot na malamig na bottled water sa kanya. Congrats! Si Jose iyon. Nasa likod ng bakod ng covered court, nakangiti. Bakit andito ka? Tanong niya. May hinatid ako rito. Tapos nakita kita. Hindi naman pwedeng walang mag-congrats sa'yo. Hindi napigilan ni Rika ang umiti. Salamat. Libre ko na yan. Graduation gift. Tubig lang? Tama na yan. Wala pa akong budget sa bouquet. Napatawa siya ng totoo. Malinis ang tawa niya. Bihira iyon. Pagkatapos ng graduation, mas madalas na silang nagkikita. Minsan sa terminal, minsan naman sa palengke. Minsan, sinasadya na talaga ni Jose na dumaan sa kalsadang alam niyang nilalakaran ni Rika. Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Rika habang nakaupo sila sa tabing ilog isang hapon. May hawak silang tigi-isang mais sa binili sa may kanto. Medyo mausok ang hangin dahil may nagsisiga sa malayo. May amoy ng lupa dahil umulan kanina. Basa pang mga dahon sa gilid. Saan? Tanong ni Jose. Sa kakatrabaho. Napapagod, pero kailangan. Kumagat siya sa mais. Ikaw, hindi ka ba napapagod sa bahay ninyo? Napahigpit ang hawak ni Rika. Napapagod, sagot niya. Pero wala naman akong choice. Meron. Napatingin siya. Hindi habang buhay, kailangan mo lang tanggapin ang lahat. Hindi na siya nakapagsalita. At sa unang pagkakataon, may nagsabi sa kanya na pwede siyang magkaroon ng ibang buhay. Unti-unti, nahulog ang loob ni Rika. Hindi dahil mayaman si Jose. Hindi dahil perfecto ito. Kundi dahil sa tuwing kasama niya ito, hindi niya kailangang magpaliwanag kung bakit siya tahimik, bakit siya maingat, o bakit siya madaling masaktan. Naiintindihan siya nito nang hindi siya inuusisa. Isang gabi, pagkatapos silang manood ng libreng concert sa plaza, hinatid siya ni Jose pauwi. Madilim na. May iilang tindahang bukas pa. Naamoy ni Rika ang fishball at inihaw na atay mula sa tabi ng daan. Rika, mahinang sabi ni Jose. Bakit? Mahal na kita. Huminto siya. Diretso lang ang tingin ni Jose. Pero kita niya ang kaba sa mukha nito. Wala akong malaking bahay. Wala akong diploma. Wala akong maipapangakong marangya. Lumunok ito. Pero hindi kita sasaktan. Hindi kita ipapahiya. At hindi kita tatratuhing pabigat. Parang may kumalas sa tibtib ni Rika. Matagal niyang gustong marinig na may halaga siya. Ngayon lang, may nagsabi ng buong-buo. Mahal din kita, sabi niya. At doon nagsimula ang lahat. Mabilis sa mga sumunod na buwan. Masaya si Rika pero maingat. Itinago niya ang relasyon nila. Alam niyang hindi ito matatanggap ng pamilya niya. Para sa kanila, ang anak ng Villaflor ay dapat doktor, abogado, negosyante. Hindi nobyo ang isang tricycle driver. Pero sa piling ni Jose, payapa siya. Dumadayo ito sa likod ng iskinita para ihatid siya ng tahimik. Minsan bibili ng pandesal. Minsan lugaw kapag alam nitong hindi siya nakakain sa bahay. Hanggang sa isang umaga, napaupo si Rika sa gilid ng kama. May hawak siyang maliit na test kit. Nanginginig ang mga daliri niya. 2 guhit. Paulit-ulit niyang tiningnan iyon. Hindi nawawala. Hindi. Bulong niya. Hindi pwede. Pero kahit na ilang beses pa siyang tumingin, pareho pa rin. Buntis siya.
Kinagabihan nakipagkita siya kay Jose sa likod ng simbahan. May ilaw mula sa poste at mahina ang hangin. Nakahawak si Rika sa bag niya na parang doon siya kakapit para hindi bumagsak. Jose, nanginginig ang boses niya. Buntis ako. Namutla si Jose. Ilang segundo itong natahimik. Akala ni Rika ay aalis ito. Pero lumapit si Jose at hinawakan ng balikat niya. Sigurado? Tumango siya. Oo. Napapikit si Jose at saka dahan-dahang huminga. Pananagutan ko. Napaluha si Rika. Magagalit ang mama ko kapag malaman niya. Ako ang kakausap. Hindi mo sila kilala. Hindi man, pero kilala kita. Hinawakan ni Jose ang kamay niya. Hindi kita iiwan. Umiyak si Rika. Halo iyong takot at ginhawa. 2 linggo niyang tinago ang lahat. Maluluwag na damit. Iwas sa tingin ng ina. Iwas sa hapag. Iwas sa tanong. Pero isang hapon, habang naglalabas siya sa likod ng bahay, bigla siyang nahilo. Napakapit siya sa pader at napaupo. Anong nangyayari sa'yo? Nanigas siya. Nakatayo sa likod niya ang kanyang ina. Matalas ang tingin. Bumaba ang tingin nito sa tiyan niya, tsaka sa hawak niyang test kit na naiwan sa timba at hindi niya naitago ng maayos. Ano yan? Namutla si Rika. Makinig po muna sana kayo. Hindi na siya natapos. Pak! Tumama ang malakas sa sampal sa pisngi niya. Napaling ang mukha niya. Dalasahan niya agad ang alat sa gilid ng labi niya. Bobo ka! Sigaw ng ina niya. Napalingon ang mga kapatid niya mula sa loob ng bahay. Lumabas ang ama niya, pati katulong na pahinto. Ma, umiiyak na sabi ni Rika. Buntis ka? Sigaw ng kanyang ina. Buntis ka? Pagkatapos ng graduation mo? Pagkatapos ng lahat ng kahihiyang binibigay mo sa akin? Humihingal si Rika. Mahal ko po siya. Isa na namang sampal. Tumahimik ka. Nakatayo na ngayon ang buong pamilya sa may pintuan. Nakatingin silang lahat sa kanya. Walang lumapit. Walang umawat. Sino ang lalaki? Galit na tanong ng kanyang ina. Nanginginig si Rika. Si Jose po. Sino si Jose? Yung tricycle driver po. Parang sumabog ang mukha ng kanyang ina sa galit. Tricycle driver? Sigaw nito. Isang hamak na driver? Iyan ang dinala mo sa pangalan namin? Napaupo si Rika sa semento. Mainit ang pisngi niya. Nanginginig ang tuhod niya. Gusto niyang magsalita pero wala nang lumalabas. Tingnan niyo ang kapatid ninyo! Sigaw ng ina sa buong pamilya. Ito ang klase ng kahihiyan na ibabagsak niya sa atin. Tahimik ang ama niya na nakayuko lamang. Si Rika ay umiiyak din. Napatingin sa kanilang lahat. At doon niya naunawaan. Hindi na ito simpleng galit. Ito na ang simula ng pagbagsak niya. Lumabas ka dito. Harapin mo kami. Napatalon si Rika sa higaan nang marinig ang sigaw ng kanyang ina mula sa sala. Magapa ang kaliwang pisngi niya mula sa sampal kahapon. Halos hindi siya nakatulog buong gabi. Nakatitig lang siya sa dingding. Iyakap ang unan. Habang paulit-ulit sa isip niya ang salitang binitawan ng ina niya, kahihiyan. Rika, huwag mo kaming paghintayin. Dahan-dahan siyang tumayo. Mabigat ang katawan niya. Kumakalamang sikmura niya pero hindi siya makakain. Suot niya pa rin ang lumang duster na kulay asul. Inayos niya ang buhok niya gamit ang kamay. Pero wala ring silbi. Nanginginig na ang mga daliri niya. Paglabas niya ng kwarto, nandoon na ang buong pamilya sa sala. Nakatayo ang ina niya sa gitna.
Nakapamewang, nakabestida pa pero maayos ang ayos ng buhok na parang may pupuntahan. Ang ama naman niya ay nakaupo sa mahabang sofa. Tahimik lang, parehong kamay nasa tuhod. Sa gilid, nandoon sina Elena at ang dalawa niyang kuya. Pati ang pangalawa niyang ate. Nakasandal sa pader at malamig ang tingin. Sa center table, may tasa pa ng kape ang kanyang ina. Naaamoy ni Rika ang tapang niyon. Halong pabango ng ina niya at amoy ng bagong plancha sa kortina. Normal ang itsura ng sala pero ang mga mata ng pamilya niya parang may paglilites na mangyayari. Tumayo ka sa harap. Utos ang kanyang ina. Sumunod naman si Rika. Huminto siya sa tapat ng center table. Ramdam niya ang mga tingin ng lahat sa tiyan niya kahit hindi pa man halata. Sasabihin mo ngayon sa harap naming lahat kung totoo ang kababuyang ginawa mo. Sabi ng kanyang ina. Napayuko si Rika. Ma, diretsuhin mo. Buntis ka ba? Napasara ang mga mata niya. Opo. Parang mas lalong bumigat ang hangin sa sala. Aba, inamin pa. Sabi ng kuya niyang si Marco. Nakatawa pa. Akala ko naman mahiya ka. Kanino? Tanong ng ate niyang si Elena. Doon sa tricycle driver? Doon ka nagpabuntis? Hindi makasagot si Rika. Tuyo ang lalamunan niya. Ang kanyang ina, humakbang palapit. Ilang taon ka pa lang? Wala ka pang trabaho. Wala ka pang nararating. Tapos ito ang gagawin mo? Mahal ko po siya. Mahinang sabi ni Rika. Mahal? Singhal ng pangalawang kuya niya. Anong alam mo sa mahal? Nabola ka lang ng tricycle driver. Napakuyom si Rika sa laylayan ng damit niya. Hindi siya tumitingin sa kanila. Kapag tumingin siya, baka lalo siyang manghina. Ano bang kulang sa bahay na to? Galit na sabi ng kanyang ina. May pagkain ka. May bubong ka. Pinag-aral ka namin. Tapos, babayaran mo kami ng ganito? Gusto sana niyang sumagot na hindi niya naramdaman ang sinasabi nitong pag-aaruga. Gusto niyang itanong kung kailan ba siya talagang inalagaan. Pero alam niyang lalala lang. Daddy, mahinang sabi niya. Napatingin sa ama niya. Pakiusap po. Saglit naman na nag-angat ng tingin ng kanyang ama. Kita ni Rika ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Pero ilang segundo lang, muli itong yumuko. Anak, mahinang sabi nito. Sumunod ka na lang muna sa nanay mo. Parang may humampas sa dibdib ni Rika. Iyan na yun? Iyan lang ang sasabihin nito. Daddy, namamaos ulit na sabi niya. Pero wala nang kasunod. Tahimik na ulit ang ama niya. Napangiti si Elena pero malamig. Nakita mo? Kahit si Daddy, hindi ka mapagtanggol. Hindi naman kasi pagtatanggol ang kailangan dito. Sabi ng isa niya pang kuya. Disiplina. Hindi, sagot ng ina niya na matigas ang boses. Hindi lang disiplina. Kailangang matuto siya. Humugot ito ng malalim na hininga. Tsaka tuwid na tumingin kay Rika. Mula ngayon, wala ka ng puwang sa bahay na ito. Nanlaki ang mata ni Rika. Ma, hindi kita anak. Parang umikot ang paningin niya. Ma, pakiusap po. Lumuhod siya. Huwag naman po. Saan po ako pupunta? Doon sa lalaki mo. Mabilis na sagot ng kuya niyang si Marco. Total, gustong-gusto mo siya. Hindi mo ba naisip yan bago ka nagpabuntis? Dagdag ng ate niya. Tapos ngayon, iiyak-iyak ka. Napaawa ang labi ni Rika. Gusto niyang huminga ng malalim, pero hindi niya magawa. Paalisin niyo na siya, sabi ng kanyang ina. Mapakinggan niyo muna ako,
Umiiyak na ang sabi ni Rika. Hindi ko po ginusto na mapahiya kayo. Natakot po ako. Hindi ko alam paano sasabihin. Tumahimik ka, sigaw ng kanyang ina. Mahiya ka naman. Apelido namin ang dala mo. Hindi ko naman po tinanggi. Iyan na nga ang problema. Putol ng kanyang ina. Dala mo ang apelido namin pero hindi ka marunong umasta. Tumayo ang pangalawa niyang kuya at naglakad papunta sa hagdan. Maya-maya, bumaba ito dala ang lumang backpack ni Rika at dalawang nakatiklop niyang damit. Ito lang naman ang gamit mo, diba? Sabi nito sabay tapon ng bag sa sahig. Sumubsob ang bag sa tiles. Lumabas ang isang notebook at lumang ballpen. Yumuko si Rika para pulutin. Pero naunahan siya ni Elena. Kinuha nito ang notebook. Sinilip, saka natawa. Grabe, hanggang ngayon pala nagjo-journal ka pa rin. Pinuklat nito ang ilang pahina. Ano to? Mga pangarap? Pahingi nga, sabi ni Marco. Pakiusap ate, huwag. Nataranta si Rika. Pero huli na. Binasa ni Elena ng malakas ang isang pahina. Balang araw, gusto ko maging accountant para makatulong sa sarili ko. Humalakak siya. Accountant? Ikaw? Nagtawanan ng mga kapatid niya. Baka accountant ng terminal. Dagdag pa ni Marco. Huwag na kayong ganyan. Mahina niyang sabi na umiiyak na. Bakit? Sabi ng ate niya. Masakit ba? Mas masakit ang ginawa mo sa mama. Kinuha ni Rika ang notebook sa kamay ni Elena. Niyakap niya iyon sa dibdib niya na parang iyon na lang natitira sa kanya. Ma, tumingala siya sa kanyang ina. Kahit ngayon lang po. Kahit hanggang makapag-isip ako, huwag niyo po muna akong paalisin. Hindi gumalaw ang kanyang ina. Wala ring awa sa mukha nito. Kapag sumikat ang araw bukas at nandito ka pa, ako mismo ang tatawag ng barangay. Napatigil si Rika. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ganito na ba talaga kabigat ang tingin niya sa akin? Mahina ang tanong niya. Mas mabigat ang kahihiyan na dinala mo. Sagot ng kanyang ina. Tahimik ang ama niya. Hindi man lang umimik. Doon talaga nabasag ang huling pag-asa ni Rika. Lumuhod siya sa sahig. Naghintay siya na baka may magsabi man lang ng tama na. Baka kahit isa sa kanila ay maawa. Baka ang ama niya tumayo. Baka ang isa sa kapatid niya ay mahiya. Pero wala. Ang narinig lang niya ay electric fan sa sulok at ang mahinang tunog ng kutsara mula sa kusina kung saan may nag-aayos ng pinggan ng katulong. Sa labas may dumaan na nagtitinda ng taho. Normal ang umaga sa labas ng bahay nila pero sa loob, gumuho ang buhay niya. Tumayo siya ng dahan-dahan. Sa kanya pinulot ang bag. May 2 damit, isang notebook, isang ballpen, at 75 piso sa bulsa ng bag. Iyon lang ang pera niya. Tiningnan niya ang ama niya sa huling pagkakataon. Daddy, wala po ba talaga? Napapikit ito. Sumama ka na sa lalaki mo. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Ang sigaw ng ina niya o ang katahimikan ng kanyang ama. Lumakad siya papunta sa pinto. Pagbukas niya ay humampas sa mukha niya ang init ng tanghali. Maaliwalas ang langit. May mga batang naglalaro ng tumbang preso sa tapat. May kapitbahay na nagsasampay. May amoy ng nilulutong galunggong mula sa tabing bahay. Parang wala lang nangyari. Nasa threshold pa lang siya ng pinto nang maling magsalita ang kanyang ina. At huwag ka nang pabalik. Huminto si Rika. Hindi siya lumingon. Kung mamamatay ka man sa hirap, problema mo na yon. Napapikit siya. Gusto niyang humagulgol. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit ba galit na galit sa kanya ang taong dapat sana ay unang yumakap sa kanya. Pero wala na rin saysay.
Humakbang siya palabas. Pagkababa niya sa gate, sakalang tumulo ng tuloy-tuloy ang luha niya. Wala siyang dalang maleta, wala siyang pagkain, wala siyang direksyon. Ang meron lang siya ay ang batang nasa sinapupunan niya at ang pangalan ng lalaking mahal niya, si Jose. Huminga siya ng malalim at naglakad. Bawat hakbang pakiramdam niya ay mas bumibigat ang katawan niya. Dumaan siya sa waiting shed kung saan minsan siyang sinundo ni Jose. Sa bakery kung saan siya bumibili ng tig-4 na pandesal. Sa school supply store kung saan minsan siyang tumingin ng calculator pero hindi niya binili dahil mahal ang 180 piso. Ngayon, kahit pamasahe, bilang na. Pagdating niya sa terminal ng tricycle, halos hindi niya makita ng maayos ang paligid dahil sa luha. Maalikabok ang kalsada, mainit ang semento, may amoy ng gasolina, pawis at prinitong lumpia mula sa maliit na pwesto sa gilid. Nakita niya si Jose sa dulo. May inaayos itong gulo. Pag-angat nito ng ulo, agad na nagbago ang mukha niya. Rika, lumapit siya. Pagod na pagod. Maga ang mata, hawak ang lumang bag. Anong nangyari? Tanong ni Jose na nag-aalala. Hindi agad siya nakasagot. Nang makita ni Jose ang namumulang pisngi niya, napamura ito ng mahina. Sinong gumawa sa'yo niyan? Sakalang siya tuluyang bumigay. Pinalayas nila ako. Sabi niya sa pagitan ng hikbi. Wala na akong bahay. Mabilis na tumayo si Jose at sinalo siya ng muntik na siyang matumba. Ano? Ngayon? Ganun lang? Tumango si Rika. Ayaw na nila sa akin. Mahigpit ang panga ni Jose. Halatang galit. Pero ang kamay niya sa likod ni Rika, maingat. Tingnan mo ko, sabi nito. Nag-angat ang tingin si Rika. Hindi ka mag-iisa. Napaluha siya lalo. Wala man akong maayos na bahay. Dagdag pa ni Jose. Wala akong aircon, wala akong kotse, wala akong katulong. Pero may matutulugan ka. May kakainin tayo. Kahit itlog lang. At hindi kita pababayaan. Tuluyan ang humagulgol si Rika. Yumuko siya at napakapit sa damit ni Jose. Sa unang pagkakataon sa araw na yon, may yumakap sa kanya. Pero kahit may yakap na siyang natanggap, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Dahil ngayong wala siyang pamilya, kailangan niyang harapin ang mundo na halos wala siyang dala. Mabubuhay ba siya sa labas ang mag-isa? Pasensya ka na ha, ito lang muna talaga ang kaya ko. Huminto si Rika sa pintuan ng barong-barong at dahan-dahang tumingin sa loob. Isang silid lamang iyon, yero ang bubong, plywood ang isang bahagi ng dingding at trapal ang takip sa likod kung saan may singaw ng hangin. Sa kanan ay may lumang foam na nakalatag sa sahig. Sa kaliwa, may maliit na lutuan na may isang kawali, isang kaldero at 2 plato. May amoy ng tuyong kahoy, usok at basang damit na hindi natuyong mabuti. Dito ka nakatira? Mahinang tanong niya. Tumango si Jose. Sa likod ni Aling Cora. Hindi naman siya nagpapabayad ng malaki. 1,200 lang kada buwan. Inilapag ni Rika ang bag niya sa tabi ng foam. Tahimik siya. Hindi dahil nagrereklamo siya, kundi dahil ngayon lang niya talaga naintindihan na wala na siyang babalikan. Lumapit si Jose sa maliit na estante at kumuha ng pitsil na may tubig. Uminom ka muna. Tinanggap niya ang baso. Maligamgam ang tubig pero inubos niya. Pagod ang lalamunan niya. Kakaiyak at kakalakad. Gutom ka? Tanong ni Jose. Napatingin siya sa lutuan. Hindi naman. Natahimik si Jose. May 2 itlog pa ako siya kakalahating kilo ng bigas.
Tumango si Rika. Sapat na yon. Habang nagsasaing si Jose, umupo si Rika sa foam at tumingin sa paligid. May isang pako sa dingding na may dalawang nakasabit na t-shirt. May plastic na may lamang sabon at toothpaste. Sa sulok ay may maliit na electric fan na umuugong pero umiikot pa rin. Hindi marangya, hindi maayos. Pero sa gabing yon, yan lang ang lugar na tumanggap sa kanya. Maya-maya, inilapag ni Jose sa harap niya ang isang pinggan ng sinangag at tig-isang pritong itlog. Mainit pa, sabi nito. Kumain sila ng tahimik. Sa labas ay may mga batang nagsisigawan pa sa eskinita. May tahol ng aso sa malayo. Paminsan-minsan, may amoy ng nilulutong instant noodles mula sa kapitbahay. Rika, sabi ni Jose matapos lumunok. Hindi kita mapapangakuan na magiging madali lahat. Napahinto siya sa pagkain. Pero hindi kita iiwan. Napakurap si Rika. Hindi niya namalaya na naiipon na naman ang luha niya. Bakit ka ba ganyan kabait sa akin? Tanong niya. Umiling naman si Jose. Hindi naman mabait. Tama lang. Hindi na siya nakasagot. Lumipas ang mga linggo. Nagsimula ang bagong buhay ni Rika sa barong-barong. Gumigising siya ng maaga para maglinis, maglaba at magluto ng kung anong kaya sa budget nila. Si Jose, pasada mula alas 5 ng umaga hanggang gabi. Minsan nakakauwi itong may 300 piso. Minsan 180 lamang. Kapag matumal ang pasada at umuulan, mas konti pa. Inuupuan ni Rika ang lumang banig sa hapon habang binibilang ang pera nila. 300 kahapon, 100 ngayon. May utang pa tayong 200 kay Aling Cora sa bigas. Sabi niya isang gabi. Pagod na pagod si Jose. Basa pa ang laylayan ng pantalon nito dahil umulan sa hapon. Umupo ito sa sahig at hinilot ang bato. Babayaran ko sa Sabado. May prenatal check-up nga pala ako sa Lunes. Napatigal si Jose. Magkano daw sabi ng health center? Libre ang check-up pero may nireseta silang vitamins. Bale 340 ang isang kahon. Napabuntong hininga si Jose at napayuko. Sige, bibili ako. Kahit kalahati na lang siguro muna. Huwag kalahati. Kailangan mo yan. Pinagmasdan siya ni Rika. Halatang pagod si Jose. Maitim ang ilalim ng mata. Magaspang ang palad. Minsan gusto niyang sabihin na kaya niya namang tiisin kahit wala munang vitamins. Pero hindi niya sinabi dahil alam niyang mas masasaktan si Jose kapag pakiramdam nito hindi nito napapangalagaan ang kanyang mag-ina. Sa mga buwan na yon, natuto si Rika ng maraming bagay. Natuto siyang magtipid sa isang lata ng sardinas para magkasya sa 2 kainan. Natuto siyang gumamit ng lumang lampen na hiniram lang kay Aling Cora para sa magiging anak nila. Natuto rin siyang lunukin ng hiya kapag may narinig siyang bulungan ng kapitbahay. Iyan ba yung pinalayas? Anak ng mayaman pero dito napadpad. Buntis na nga, wala pang kasal. Naririnig lahat ng iyon ni Rika. Tahimik lang siya, pero pagpasok niya sa loob ng barong-barong, saka siya naiiyak. Isang gabi, nadatnan siya ni Jose na nakaupo sa sahig. Hawak ang isang lumang damit pambata na ibinigay ni Aling Cora. Anong nangyari? Tanong nito. Umiling siya. Wala. Rika. Napapagod na ako, Jose. Dahan-dahang umupo si Jose sa tabi niya. Dahil ba sa hirap? Tanong nito. Sa lahat. Tumulo ang luha niya. Minsan iniisip ko na baka tama sila. Baka hindi ko talaga kaya. Hoy, hinawakan ni Jose ang kamay niya. Huwag mong sasabihin yan. Hindi ako sanay sa ganito. Nanginginig na sabi ni Rika.
Hindi ako sanay na iniisip ko may pangkain pa bubukas. Hindi ako sanay na humiram ng gamit. Hindi ako sanay na pinagtitinginan. Tahimik si Jose. At sa katahimikang iyon, doon siya kinabahan. Kahit ikaw siguro napapagod rin sa akin. Dagdag niya. At mabilis namang umiling si Jose. Hindi. Pero dagdag problema lang naman ako. Hindi ka problema. Huminga ng malalim si Jose. Ikaw ang dahilan. Kaya kumakapit ako. Napaluha si Rika ng mas malakas. Sumandal siya sa balikat nito. Pagsapit ng 8 buwan ng pagbubuntis niya, mas lalo nang humirap ang galaw nila. Mas mabilis siyang mapagod. Minsan sumasakit ang likod niya. Minsan namamaga ang paa niya. Isang umaga, nagising siyang umiikot ang paningin niya. Rika, tawag ni Jose na papasok mula sa labas. May dala itong 2 pandesal at isang sachet ng kape. Hindi ka pa ba kumakain? Umupo si Rika pero napangiwi agad. Nahihilo ako. Lumapit agad si Jose. Dadaling kita sa center. Pero may pasada ka pa. Bahala na. Jose, huwag ka na makipagtalo. Sa health center, pinaupo siya sa mahabang bangko. Mainit ang bentilador sa kisame. May amoy ng alkohol, gamot, at gatas ng sanggol sa paligid. May umiiyak na bata sa kabilang dulo. Hawak ni Jose ang folder niya habang kinukusot ang thumb nito sa gilid ng papel. Kita ang kaba sa mukha nito. Paglabas ng midwife, tinawag si Rika. Medyo mababa ang blood pressure mo, sabi ng midwife. Kumakain ka ba ng maayos? Nagkatinginan si Rika at Jose. Opo, mahina niyang sagot. Tumingin naman ng midwife sa kanila na para bang alam na ang totoo. Kailangan niya ng masusustansyang pagkain. Itlog, gulay, gatas kung kaya. Tumango si Jose. Opo. Paglabas nila, tahimik silang naglakad pa uwi. Sa gilid ng kalsada, may nagtitinda ng saging na saba at kamatis. May nadaanan din silang karinderya na may nakasabit na listahan ng ulam. Adobo, ginisang munggo, pritong tilapia. Naamoy ni Rika ang sabaw. Kumulo ang sikmura niya. Huminto si Jose. Kain tayo? Napatingin siya. May pera pa ba tayo? May kinuha si Jose sa bulsa at binilang. 100 at 10 piso. May pang-ulam pa, sabi nito. Pamasahe mo bukas. Lalakad na lang ako papuntang terminal. Napatitig si Rika sa kanya. Gusto niyang tumanggi, pero pagod siya at gutom din. Umupo sila sa karinderya at umorder ng 2 plato ng kanin at isang order ng munggo na tig 30 pesos bawat isa. Binilhan pa siya ni Jose ng isang nilagang itlog na 20 piso. Habang kumakain, hindi niya maitaas ang tingin. Bakit? Tanong ni Jose. Hindi ko alam paano kita babayaran. Napangiti ito ng pagod. Bakit mo ako babayaran? Dahil ikaw lahat? Rika, tinitigan siya nito. Pamilya tayo. 2 linggo bago ang due date niya, inatake siya ng labor madaling araw. Jose! Jose! Biglang napabangon si Jose mula sa sahig, kung saan ito nakatulog. Ano? May sakit ba? Napahawak si Rika sa tiyan niya. Parang ayun na. Nataranta si Jose. Gayon? Sigurado ka? May tubig. Pagtingin ni Jose sa banig, nabasa na nga iyon. Sandali. Halos manginig ang boses nito. Tatawag ako kay Aling Cora. Mabilis itong lumabas. Maya-maya'y pumasok si Aling Cora na nakaduster pa at may dalang tuwalya. Anak ng tokwa, bilis! Mag-tricycle na kayo papuntang Lying Inn. Wala po akong buong pambayad, sabi ni Jose na nanginginig. Bahala na yon, mamaya na.
Sa gitna ng sakit, napapikit si Rika. Pakiramdam niya ay mahahati ng katawan niya sa kirot. Pinunasan ni Aling Cora ang noon niya habang si Jose naman ay nagmamadaling mag-empake ng lampit, isang damit pambata, at mga papel niya. Pagdating sa maliit na lying-in clinic, sinalubong sila ng nurse. Initial deposit, 2,000, sabi nito. Namutla si Jose. Ate, 1,300 lang po ang dala kong pere. Dadagdagan ko na lang po mamaya. Pakiusap. Tiningnan sila ng nurse. Saka ang namimilipit na si Rika. Sige, perma muna rito. Halos hindi na maaninag ni Rika ang paligid. Puting ilaw sa kisame, amoy ng disinfectant, tunog ng gulong ng stretcher sa sahig. Pawis na pawis siya. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ni Jose. Nandito lang ako. Paulit-ulit ni Jose. Natatakot ako. Umiiyak niya ang sabi. Lalabas din siya. Kakayanin mo. Mahigit 4 na oras ang lumipas bago niya narinig ang unang iyak ng anak nila. Babae! Sabi ng nurse. Napapikit naman si Rika. Sabay tulo ng luha. Nang ilapit ang sanggol sa kanya, nakita niya ang maliit na mukha nito. Mapula, kulubot, at umiiyak. Ang ganda niya, bulong niya. Sa gilid ay umiiyak din si Jose habang pinupunasan ng mata niya gamit ang likod ng kamay. Salamat, sabi nito kay Rika. Akala ni Rika paglabas ng baby nila, gagaan na ang lahat. Pero hindi. Mas lalong humirap ang buhay. May gatas, may diaper, check-up, sabon, gamot. Hindi sapat ang pasada ni Jose. Minsan, dugaw lang ang hapunan nila. Minsan, si Rika, kunwari busog para si Jose ang kumain. Minsan naman, si Jose naman ang nagsasabing kumain na raw ito sa labas kahit amoy araw at gutom ang damit nito. Hanggang isang gabi, sumabog din ang lahat. Ilang araw na tayong kulang ang pagkain, sigaw ni Rika habang kargang umiiyak na lang anak. Hindi mo ba nakikita? Anong gusto mong gawin ko? Sigaw pabalik ni Jose. Pumutol ako sa sarili ko para dumami ang pera. Napahinto si Rika. Hindi niya madalas marinig na sumigaw si Jose. Kaya lalo siyang nasaktan. Hindi ko naman sinasabing hindi ka nagsusumikap. Pero iyan ang tunog. Umiyak ang baby nila sa gitna. Mainit ang loob ng barong-barong. Mabigat ang hangin. May amoy ng gatas na natapon sa damit ng bata at pawis mula sa maghapong init. Pagod na rin ako, sabi ni Jose na hawak ang ulo niya. Araw-araw kong iniisip kung paano kayo bubuhayin. Ako, akala mo ba hindi? Sagot ni Rika. Araw-araw kong naririnig ang tiyan ng anak natin pag kulang ang dede ko sa gatas dahil kulang ako sa kain. Tahimik. Iyon ang unang gabing pareho silang nasaktan sa mga salitang lumabas. Maya-maya ibinaba ni Jose ang kamay niya. Lumapit ito sa umiiyak na baby at marahang hinaplos ang likod nito. Pasensya na. Mahina nitong sabi. Napaupo si Rika sa gilid ng foam. Umiiyak din siya. Pasensya na rin. Pero kahit humupa pa ang sigawan, alam nilang hindi pa rin nawawala ang problema. Kinabukasan, gutom pa rin sila. Mahirap pa rin ang buhay. At habang lumalaki ang pangangailangan ng anak nila, mas tumitindi ang pressure sa kanilang dalawa. Magmamahalan ba sila ng sapat para lampasan ang hirap? Kaya ba nilang manatiling buo bilang pamilya? Hindi na pwede to, Rika. Hindi na sapat ang pasada. Napatingin si Rika kay Jose habang pinapadede niya ang anak nilang si Maya. Nasa loob sila ng barong-barong. Mainit ang hangin kahit gabi na. Nakahubad si Jose ng pangitaas.
Pawis ang likod. Magkano kinita mo ngayon? Tanong niya. 160. Napaupo si Jose sa sahig at hinagis ang barya sa maliit na lata. Isang gulong na naman ang napagawa ko. Minus pa yon. Tahimik si Rika. Pinagmasdan niya ang lata. Halos kalahati na lamang naman kumpara noong isang linggo. Mauubos tayo, dagdag ni Jose. Di tayo mauubos, sagot ni Rika nang diretso. Napatingin si Jose sa kanya. Paano? Tahimik si Rika sandali. Iniayos niya ang posisyon ni Maya na natutulog sa dibdib niya. Saka siya tumingin kay Jose. May napansin ako sa terminal ninyo. Anong napansin mo? Halos lahat ng driver, kapag may nasisira, kung saan-saan pa bumili ng piyesa. Minsan umaabot pa sa kabilang bayan. Tumango si Jose. Oo, mahal kasi sa malapit. Hindi lang mahal. Wala talaga silang choice, sabi ni Rika. Natahimik si Jose. Paano kung tayo kaya magbenta? Dagdag niya. Napakunot noo si Jose. Piyesa? Rika, wala naman tayong puhunan. Magkano bang pinaka-basic na kailangan? Tanong niya at napakamot si Jose sa ulo. Kung gulong, battery, spark plug, kahit maliit lang, mga 5 hanggang 10,000. Magkano ba meron tayo ngayon? 1,700. Tumango si Rika. Kulang pa ng 8,000. Napailing si Jose. Hindi yan biro. Hindi naman sumagot si Rika kaagad. Tumayo siya, pumunta sa sulok, at may kinuha sa ilalim ng bag niya. Isang maliit na envelope. May tinabi ako, sabi niya. Binuksan niya yon at inilabas ang pera. Nagulat si Jose. Magkano yan? 3,200. Nanlaki ang mata ni Jose. Saan mo naman nakuha yan? Sa mga pinapamili mo, sa sukle, sa mga barya. Hindi ko ginagastos lahat. Napatingin si Jose sa kanya na parang hindi siya makapaniwala. Hindi ko sinabi kasi baka gamitin natin sa ibang bagay. Dagdag niya. Pero ngayon, kailangan na. Napahawak si Jose sa noo niya. Rika, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mahihiya. Matutuwa ka, sagot niya. Dahil hindi pa tayo talo. Kinabukasan, maagang umalis si Jose dala ang perang pinagsama nila. Sumama si Rika kahit may dalang baby. Sumakay sila ng jeep papunta sa surplus shop sa kabilang bayan. Mainit ang biyahe. Siksikan. Hawak ni Rika si Maya habang pinupunasan ng pawis nito gamit ang maliit na bimpo. Pagdating nila sa tindahan, bumungad ang amoy ng langis at goma. Nakasalansa ng mga gulong. May mga kahon ng spark plug, may mga lumang makina sa gilid. Kuya, magkano po ito? Tanong ni Jose sa isang lalaking nakasando. Anong hanap mo, iho? Spark plug po tsaka preno para sa tricycle. Tiningnan sila ng lalaki mula ulo hanggang paa. Pang resell ba? Opo. Napangiti ang lalaki ng bahagya. Sige, bibigyan ko kayo ng mas mababa ha, pero cash dapat. Cash po. Halos ubos ang pera nila nang makabili sila ng 10 peraso ng spark plug, 2 set ng preno, at ilang murang piyesa. Pag-uwi nila, inilatag nila ang mga iyon sa harap ng barong-barong. May lumang mesa si Aling Cora na pinahiram sa kanila. Dito muna, sabi ni Jose. Tingnan natin kung may bibili. Umupo si Rika sa tabi, hawak ang baby. Tahimik siyang nagmamasid. Unang araw, walang bumili. Pangalawang araw may nagtanong pero hindi tumuloy. Pangatlong araw, may isang driver na bumili ng spark plug sa halagang 150. Ang puhunan nila doon, 70 lamang. Kumita tayo, sabi ni Jose na halatang excited.
Ngumiti si Rika. Simula pa lang. Lumipas ang mga linggo. Unti-unting dumadami ang bumibili. Nalaman ng mga driver na mas mura sa kanila kaysa sa ibang tindahan. Minsan si Jose pa mismo ang nag-iikot sa terminal at nag-aalok. Pre, may preno ako dito. Mas mura kaysa doon sa kabila. Talaga? Sige nga, tignan ko. Habang si Jose ang humaharap sa tao, si Rika naman ay nag-aayos ng bilang, ng presyo at kita. May maliit siyang notebook kung saan sinusulat niya lahat. Jose, sabi niya isang gabi, kung bibili tayo ng 20 spark plug next time, mas mababa ang presyo kada isa. Magkano matitipid? Mga 10 piso kada peraso. Kung 20 yan, 200 agad. Napangiti si Jose. Sige, ikaw nang bahala sa bilang. Hindi ako lang bahala. Magkasama tayo. Unti-unti, lumaki ang kita nila. Mula sa 100 kada araw ay naging 300. Minsan umaabot pa nga ng 500 kapag may sabay-sabay na bumibili. Nakabili sila ng mas malaking kahon para sa stock. Nakapaglagay ng tarp sa harap ng barong-barong na may nakasulat, J&R Auto Parts. Mura at sigurado. Si Rika ay nag-isip ng pangalan. J para sa'yo. R naman para sa'kin. Sabi niya. Hindi ba dapat R muna? Biro ni Jose. Hindi, ikaw ang nagsimula. Ngumiti si Jose. Hindi, ikaw ang nagpaandar. Pero habang lumalaki ang negosyo, may mga mata ring nakatingin. Isang hapon, may lalaking lumapit sa pwesto nila, nakapolo. Malinis at may kasama pang 2. Ikaw ba si Jose? Tanong nito. Oo, sagot ni Jose. Balita ko bumibenta ka ng piyesa dito ah. Opo. Tumingin ang lalaki sa mga paninda nila. Mura nga. Tahimik si Rika sa gilid at nagmamasid. Saan ka kumukuha ng stock? Tanong ulit ng lalaki. Sa supplier po. Anong supplier? Ngumiti si Jose ng pilit. Secret po. Napangiti rin ng lalaki pero malamig. Alam mo, may pwesto ako sa kabilang kanto. Matagal na ako nagbebenta dito. Bigla kang susulpot at bababaan mong presyo ko. Hindi maganda yon. Naramdaman ni Rika ang bigat ng boses nito. Hindi naman po namin sinasadya, sabi ni Jose. Hindi ko sinasabing itigil mo. Putol ng lalaki. Pero siguraduhin mo hindi ka lalampas sa linya. Tumalikod ang lalaki at umalis. Tahimik. Napatingin si Jose kay Rika. Ano yun? Umiling si Rika. Babala. Kinagabihan habang binibilang nilang kita, 1,100 para sa araw na yon. Hindi mapakali si Jose. Baka mapahamak tayo, sabi niya. Hindi, sagot ni Rika. Legal naman ang ginagawa natin ah. Pero may kalaban na tayo. Tumango si Rika. Ibig sabihin yan, lumalaki na tayo. Napahinga si Jose ng malalim. Natatakot ako para sa inyo. Natatakot din ako. Pero mas natakot ako na bumalik sa dati. Napatingin si Jose sa anak nila na mahimbing na natutulog sa tabi. Tama ka, sabi niya. Pero habang patuloy yung paglago ng negosyo nila, may isang bagay na hindi nila napapansin. May mga taong nakangiti sa harap nila. Pero may ibang plano pala sa likod. May magtataksil ba sa kanila? Rika, hindi na kasya sa pwesto natin to. Napatingin si Rika sa harap ng dating barong-barong nila. Hindi na ito mukhang dati. May bubong na yero na bago. May kahoy na estante at may 3 kahon ng piyesa na nakasalansan sa gilid. Pero kahit ganoon, siksikan pa rin. 15 kahon na yan, dagdag ni Jose habang binibilang ang delivery. May paparating pa bukas. Nakaupo si Rika sa monoblock chair.
May hawak na notebook at ballpen. Sa tabi niya, naglalaro si Maya gamit ang maliit na gulong na ginawa nilang laruan. Mag-rent tayo ng mas malaking pwesto, sabi ni Rika ng diretso. Magkano? May nakita ako sa kabilang kanto. 2 pwesto na magkadikit. 5,000 kada buwan. Napahinto si Jose. Kaya na ba natin? Hindi agad sumagot si Rika. Tiningnan niya ang notebook niya. Nakasulat doon ang kita nila sa loob ng 1 linggo. 16,000 ang gross natin last week, sabi niya. Kahit bawasan pa ng puhunan, renta at sweldo, kung kukuha tayo ng isa pang tao, may matitira pa rin. Napangiti si Jose. Ang bilis. Hindi yan bilis. Plano. Lumipas ang ilang buwan at nagbago ang lahat. Mula sa maliit na pwesto sa harap ng barong-barong, lumipat sila sa isang maliit na shop na may roll-up door. May signage na ngayon na mas maayos. J&R Auto Supply. Wholesale and Retail. Sa loob may 4 na estante na puno ng piyesa. Battery, preno, langis, spark plug, ilaw at iba pa. May 2 tauhan na rin sila, sina Lito at Ben. Parehong dating driver na ngayon ay tumutulong na sa tindahan. Boss, ubos na yung 12 volts na battery, sabi ni Nito. Mag-order ka ulit, 10 muna, sagot ni Jose. Hindi 10, putol ni Rika mula sa mesa sa likod. Gawin mo ng 20, mas murang kuha natin kapag ka-bulk. Tumango si Lito. Sige ma'am. Napatingin naman si Jose kay Rika at napangiti. Ma'am na pala. Hindi siya sumagot. Busy siya sa calculator. Binibilang ang order ng isang shop sa kabilang barangay. Oy, Rika, sabi ni Jose. May tumawag kanina. Gusto daw nila tayong maging supplier ng shop nila sa downtown. Napahinto si Rika. Ha? Gaano kalaki? Monthly order daw. Nasa 30,000. Napatingin siya kay Jose. Kunin natin. Sigurado ka? Kung gusto nating lumaki, kailangan natin ng ganito. Doon nagsimula ang tuluyang pag-angat nila. Hindi na lang sila nagbebenta sa iilang driver. Naging supplier na sila ng ilang auto shops sa buong lungsod. May schedule na ng deliveries. May van na silang hinuhulugan. Isang puting L300 na ginagamit sa paghahatid ng piyesa. Magkano hulog natin dito? Tanong ni Rika habang nakasakay sa passenger seat. 12,000 kada buwan, sagot ni Jose habang nagmamaneho. Okay lang, kayang-kaya. Habang umaandar sila sa main road, napatingin naman si Rika sa bintana. May mga tindahan, mga ilaw, mga tao. Naaalala niya kung paano siya minsang naglakad sa parehong kalsada. Umiiyak, walang pupuntahan. Ngayon, may direksyon na. Rika, tawag ni Jose. Oh, bakit? Hindi ko akalain na aabot tayo dito. Napangiti siya ng bahagya. Ako rin. Pagkaraan ng 1 taon, nakabili sila ng sarili nilang bahay. Hindi mansyon pero malinis. Concrete. May 2 kwarto. May sala na may sofa. May maliit na kusina na may ref. May electric fan at isang second-hand na TV. Sa wakas, sabi ni Jose habang nilalapag ang huling kahon ng gamit nila. Pumasok si Maya ngayon ay 4 na taong gulang. Tumatakbo sa sala. Mama, may sarili na tayong bahay. Napangiti si Rika. Oo anak. Umupo siya sa sofa. Hinaplos ang tela. Malambot, malinis. Hindi tulad ng foam na dati nilang hinihigaan. Hindi na tayo uulanan, bulong niya. Umupo si Jose sa tabi niya. At hindi na tayo mag-aaway dahil sa gutom. Napatawa si Rika ng bahagya. Sana nga. Hindi lamang bahay ang nabago. Isang hapon,
May kliyente silang pinuntahan sa isang subdivision. Pagkatapos ng meeting, papunta na sila sa parking nang may tumawag. Rika, napalingon siya. Nanlaki ang mata niya. Claire? Sabi niya. Kaklase niya iyon noong high school. Nakaayos. May hawak na branded na bag. Grabe, ikaw nga, sabi ni Claire. Ikaw yan, diba? Rika Villaflor? Parang may kumurot sa dibdib niya sa apelidong iyon. Oo, sagot niya. Hindi ako makapaniwala. Akala ko, napahinto si Claire. I mean, kamusta ka na? Okay lang. Napatingin si Claire sa likod niya. Sa van nila ay may nakasulat na J&R Auto Supply. Sa inyo yan? Oo. Wow! Ang laki na pala ng business ninyo. Tahimik si Rika. Alam mo, may narinig ako dati, sabi ni Claire na medyo nahihiya, na parang may issue ka raw sa pamilya mo. Hindi naman sumagot si Rika. Pero ngayon, tingnan mo, ang layo na ng narating mo. Ngumiti si Rika, pero tipid lang. Kailangan eh. Pag alis nila, napatingin si Jose sa kanya. Oh, ayos ka lang? Oo. Pero alam niyang hindi iyon totoo. Dahil alam niya, ang ganitong balita hindi nagtatagal. At tama siya. Sa isang malaking bahay sa kabilang bahagi ng lungsod, may isang babae na hawak ang telepono. Sigurado ka? Tanong nito. Oo, ma'am. Sagot ng kausap sa kabilang linya. Si Rika po, may auto supply business. Malaki na raw. Napahigpit ang hawak ng babae sa telepono. Imposible. May sarili na rin daw pong bahay at sasakyan. Tahimik. Salamat. Sabi nito bago binaba ang tawag. Ibinaba niya ang telepono sa mesa. Nakatayo siya sa sala. Malinis, malaki, tahimik. Rika, bulong niya. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, muling bumalik sa isip niya ang anak na itinakwil niya. Pero hindi na ito ang dating Rika. Sa kabilang banda, nakaupo naman si Rika sa sala ng sarili niyang bahay. Tahimik siyang nagkakape habang pinapanood si Maya na nagdo-drawing sa sahig. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Drawing ng pamilya, sagot naman ni Maya. Lumapit si Rika at nakita niya ang drawing. 3 stick figures. Si Papa, si Mama, tsaka ako, sabi ni Maya. Napangiti si Rika. Hinaplos niya ang buhok ng anak niya. Kompleto tayo, bulong niya. Pero sa loob niya, may isang bahagi na alam niyang hindi pa tapos. Dahil ngayon na alam na ng pamilya niya kung nasaan siya at kung ano siya, isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Paano nila haharapin ang tagumpay na niya? Kritikal na po ang kondisyon niya. Kailangan na pong operahan. Napatigil si Rika sa paglalakad ng marinig niyang boses mula sa kabilang linya. Hawak niyang telepono. Nanginginig ang kamay niya. Magkano pong kailangan? Diretso niyang tanong. Initial deposit po, 250,000. Hindi pa po kasama ang gamot at recovery. Napapikit si Rika. 250,000 pesos. Okay po, sabi niya. Ako na pong bahala. Pagbaba niya ng tawag, nakatayo lang siya sa gitna ng office nila. May aircon, malamig. May amoy ng papel at tinta. Sa mesa niya, may nakalatag na invoices at resibo. Pero hindi niya nakikita ang mga yon. Isa lang nasa isip niya, ang kaniyang ama. Anong sabi? Tanong ni Jose pagpasok niya. Napatingin si Rika sa kanya. Kailangan daw ng operasyon. Gaano kalaki? 250,000 daw. Napasinghap si Jose. Ang laki naman. Tumango si Rika. At hindi pa raw kasamang ibang gastos. Lumapit si Jose at hinawakan ng balikat niya.
May magbabayad ba daw sa kanila? Umiling si Rika. Hindi sila lalapit sa'yo? Tanong ni Jose. Napatingin at napangiti siya pero mapait. Kilala mo naman si Mama. Tahimik si Jose. Sa kabilang bahagi naman ng lungsod, sa isang pribadong ospital ay nakaupo ang ina ni Rika sa labas ng ICU. Mahigpit ang hawak niya sa bag niya. Maayos pa rin ang suot niya. Blouse na puti, palda na maayos, pero kita ang pagod sa mukha niya. Ma'am, tawag ng nurse. Kailangan na po namin ng deposit. Magkano? Tanong niya. 250,000 pesos po. Napatigil siya. Pwede po bang installment? Tanong niya. Hindi po, kailangan po bagong procedure. Napayuko siya. Sa loob ng ICU ay nakahiga ang asawa niya. May tubo sa ilong, may monitor sa gilid na may tunog na tuloy-tuloy. Hindi siya makapaniwala na aabot sila sa ganito. Nasaan ang mga anak mo? Tanong ng kapatid niyang babae na kararating lang. Nasa kanya-kanyang buhay, sagot niya. Hindi ba pwedeng tumulong? Tumahimik siya. Paano si Rika? Biglang tumigas ang mukha niya. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya. Pero, wala akong anak na ganon. Sa opisina, tahimik si Rika habang nakatingin sa computer screen. Naka-open ang online banking niya. 250,000 pesos. Madali para sa kanya ngayon, pero hindi naman perang problema. Kundi, kung dapat ba. Rika, tawag ni Jose mula sa likod. Sigurado ka na ba? Hindi siya agad sumagot. Hindi nila ginawa yan sa'yo, dagdag ni Jose. Nung ikaw ang may kailangan, wala sila. Alam niya. Naaalala niya ang gabing nilagnat siya, pero pinatulog lang siya. Naaalala niya ang sampal, ang pagpapalayas. Lahat ng iyon ay malinaw. Pero, dati ko pa rin siya. Mahina niyang sabi. Natahimik naman si Jose. Hindi ko kayang pabayaan. Dagdag niya. Tumango si Jose. Kung yan ang desisyon mo, kasama mo ako. Napatingin si Rika sa kanya at doon siya napangiti ng totoo. Kinabukasan, pumunta si Rika sa ospital. Hindi siya dumiretso sa waiting area kung nasaan ang pamilya niya. Dumaan siya sa billing. Magbabayad po ako para kay Mr. Villaflor, sabi niya. Tiningnan niya ang cashier. Magkano po? Initial deposit, 250,000. Nagulat ang cashier. Cash po o card? Card? Ipinasa niya ang card niya. Tahimik lang siya habang pinipindot ng cashier ang terminal. Pagkatapos ng ilang segundo, approve na po. Nagprint ang resibo. Tinanggap iyon ni Rika. Hindi niya binasa. Hindi niya kailangang basahin. Pakisabi po sa doktor, pwede na pong ituloy ang operation, sabi niya. Opo, ma'am. Hindi na siya pumunta sa ICU. Hindi niya na kayang harapin ang kanyang ina. Sa halip, umupo siya sa isang bakanting upuan sa lobby. Malamig ang hangin. May amoy ng alkohol at sabon. May mga taong naglalakad. May umiiyak, may tahimik lang. Normal na eksena sa ospital. Pero sa loob-loob niya, magulo. Maya-maya, lumapit ang isang nurse. Ma'am, kayo po bang nagbabayad para kay Mr. Villaflor? Napatingin siya. Opo. Salamat po na ipasok ko na po siya sa operating room. Tumango siya. Sige po. May iiwan po ba kayong pangalan? Napahinto si Rika. Ilang segundo siyang nag-isip, saka siya umiling. Wala na po. Lumipas pa ang ilang oras. Sa labas ng operating room, nakaupo ang kanyang ina, nakayuko. Tahimik. Lumabas ang doktor. Successful po ang operation, sabi nito. Napatingala ang kanyang ina. Salamat po, Doc. By the way, dagdag pa ng doktor,
Buti po at nabayaran agad ang deposit. Kasi kung hindi namin agad na isagawa ang operation. Napatigil siya. Nabayaran na? Tanong niya. Opo, kanina po. Sino po nagbayad? Tiningnan ng doktor ang papel. Hindi po nag-iwan ng pangalan eh. Nanlaki ang mata niya. Sa labas ng ospital, nakasandal si Rika sa kotse nila. Hawak niya ang susi. Nakatingin siya sa gate, hindi siya pumasok. Hindi niya kayang harapin ang kanyang ina. Uwi na tayo. Tanong ni Jose mula sa driver's seat. Tumango siya. Habang umaandar ang kotse, napatingin siya sa side mirror. Unti-unting lumalayo ang ospital. Kasama doon ang nakaraan niya. Pero, hindi pa rin siya lubusang nakakalayo. Kinagabihan, nasa sala siya ng bahay nila. Tahimik, nanonood si Maya ng cartoon sa TV. Ma? Tawag ng bata. Bakit ka umiiyak? Napahawak si Rika sa pisngi niya. Hindi niya namamalayan na may luha na pala. Wala yan anak, sabi niya. Pinilit ng umiti. Lumapit si Maya at niyakap siya. Huwag ka nang umiyak. Hinaplos ni Rika ang buhok ng kanyang anak. Hindi na, bulong niya. Sa kabilang bahay, nakaupo naman ang ina niya sa gilid ng kama ng asawa niya. Nakahiga pa rin ito. Tulog, may benda sa dibdib. Sinong gumawa nito? Bulong niya. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ng asawa niya. Hindi siya sanay na may utang na loob. Lalo na kung hindi niya naman alam kung kanino. Pero sa loob niya, may kutob na siya. Isang pangalan na pilit niyang hindi tinataboy. Si Rika. Habang papikit si Rika sa kama niya, isang tanong ang hindi niya maiwasang isipin. Kung malalaman ng kanyang ina ang ginawa niya, anong mangyayari? Malalaman ba ng ina ang katotohanan? Ikaw ba ang nagbayad? Napahinto si Rika sa pintuan ng kwarto ng kanyang ama. Nakatayo ang ina niya sa tabi ng kama. Diretso ang tingin sa kanya. Walang pagbate, walang pasasalamat, tanong agad. Tahimik ang kwarto. May amoy ng gamot at alkohol. May maliit na electric fan sa gilid na umiikot. Sumagot ka, dagdag ng kanyang ina. Dahan-dahang pumasok si Rika. Nakasuot siya ng simpleng blouse at slacks. Maayos, tahimik. Opo, sagot niya. Hindi siya nagsinungaling. Napapangiti ang ina niya pero malamig. So, totoo nga, sabi nito. Ikaw ang nagbayad ng 250,000 pesos. Tumango si Rika. Kailangan po kasi. Hindi kita hinihinga ng paliwanag. Putol ng kanyang ina. Napatigil si Rika. Ang tanong ko, bakit? Tanong ulit ng kanyang ina. Napatingin siya sa ama. Nakahiga pa rin. Tulog. May benda sa dibdib. Dahil anak niyo pa rin po ako. Sagot niya. Tumawa naman ang kanyang ina. Mahina pero matalim. Anak. Ulit nito. Ngayon ay anak ka na ulit. Parang may tumusok sa dibdib ni Rika. Hindi ko po kayo siningil. Sabi niya na pilit kalmado. Hindi ko po kayo pinahiya. Gusto ko lang pong tumulong. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sagot ng ina niya. Diretso, walang pag-aalinlangan. Napatitig si Rika sa kanya. Ma, kung ginawa mo yan, para magmukha ka mabuti, hindi yan uubra sa akin. Napapikit si Rika sandali. Hindi naman po yun ang dahilan. Talaga? Taas kilay ang kanyang ina. Ano? Konsensya? Tahimik. Hindi na sumagot si Rika. Alam mo ba kung anong problema sa'yo? Dagdag ng kanyang ina. Na akala mo, mababawi mo ang kahihiyan na ginawa mo sa pamilya sa pamamagitan ng pera. Hindi ko po iniisip yan. Pero yan ang ginagawa mo. Sigaw ng kanyang ina. Napaatras si Rika ng bahagya. Sa labas ng kwarto may narinig siyang yabag.
Nasa pinto na ang isa niyang kuya, si Marco. Anong nangyayari? Tanong nito. Siyang nagbayad. Sagot ng kanilang ina. Nanlaki ang mata ni Marco. Talaga? Napatingin ito kay Rika. Iba na ang tingin. Hindi na puro pang aalipusta. May halong gulat. Ang laki ng pera mo ah. Saan mo nakuha? Hindi sumagot si Rika. Business? Tanong ulit nito. Opo. Ang galing mo naman. Sabi ni Marco pero may halong duda. Hindi mo kailangang magpakitang gilas dito. Putol ng ina nila. Hindi nito mababagong ginawa mo. Napahigpit ang hawak ni Rika sa bag niya. Hindi ko pa sinasabing mababago. Sagot niya ng mahina pero diretso. Alam ko pong hindi. Then what? Tanong ng kanyang ina. Wala po, sagot niya. Gusto ko lang pong siguraduhin na okay si Daddy. Tahimik. Pero hindi iyon sapat. Kung tapos ka na, pwede ka nang umalis. Sabi ng ina niya. Parang nanigas naman si Rika. Ma, hindi kita tinawag dito para makipag-reconcile. Dagdag nito. Nalaman ko lang ang ginawa mo. At hindi ibig sabihin nun na may lugar ka na ulit dito. Mabigat, diretso, masakit. Napayuko si Rika, hindi na siya sumagot. Tumalikod siya. Paglabas niya ng bahay, mainit ang hangin. Pareho pa rin ang itsura ng paligid. Pareho pa rin ang gate na nilabasan niya noon na umiiyak. Pero ngayon, iba na siya. Hindi na siya yung batang umiiyak na walang pupuntahan. Pero masakit pa rin. Rika! Napalingon siya. Si Elena iyon papalapit. Ano yan? Tanong ni Rika. Huminto si Elena sa harap niya. Nakaayos, maayos ang buhok pero halata ang pagod. Salamat, sabi nito. Nagulat naman si Rika. Para kay Daddy. Dagdag ni Elena. Wala yon? Hindi. Umiling si Elena. Malaki yon. Tahimik sandali. Pero hindi ka pa rin tanggap ni Mama. Dagdag nito. Alam ko. Bakit mo pa ginawa? Napatingin si Rika sa kanya. Dahil pamilya ko pa rin kayo? Napakurap si Elena. Hindi na ito nakasagot agad. Pag-uwi ni Rika sa bahay nila, tahimik siya. Dumiretso siya sa kwarto at umupo sa gilid ng kama. Maya-maya, pumasok si Jose. Anong nangyari? Tanong nito. Umiling naman si Rika. Ganon pa rin. Hindi ka malang pinasalamatan? Umiling ulit siya. Napabuntong hininga si Jose. Nakakagalit. Hindi naman ako nag-e-expect, sabi ni Rika. Tahimik sila, pero mas masakit pa rin. Dagdag niya. Lumapit naman si Jose at niyakap siya. Kinabukasan, nasa office si Rika nang pumasok si Lito. Ma'am, may naghahanap po sa inyo sa labas. Sino? Parang kuya niyo po yata. Napakunot noo si Rika. Si Marco? Opo yata. Lumabas siya. Nandoon nga si Marco. Nakapolo. Mukhang hindi sanay sa lugar. Anong kailangan mo? Tanong ni Rika. Mag-usap tayo. Sagot nito at lumapit siya. Anong ginagawa mo dito? Magtatanong lang sana ako. Sabi ni Marco. May opening ba kayo? Napahinto si Rika. Ha? Sa business ninyo. Kahit anong trabaho. Nanlaki ang mata niya. Ikaw? Oo. Bakit? Napakamot si Marco sa ulo. Wala na kasi akong trabaho. Akala ko ba may trabaho ka sa office? Contract lang pala yun eh, hindi na renew. Tahimik si Rika. At saka, si kuya mo rin. Dagdag ni Marco. Ganon din si ate, wala na rin. Napatingin si Rika sa kanya. Hindi kayo nagtatrabaho? Tanong niya.
Hindi stable, sagot nito. Akala kasi namin okay na. Parang may nabuo sa isip ni Rika. Kinagabihan, tinawagan niya ang isa sa mga kliyente nila. Isang may-ari ng malaking auto shop. Sir, may i-recommend sana ako, sabi niya. Sino? Tanong ng kausap. 3 tao, mapagkakatiwalaan. Kailangan lang ng trabaho. Sigurado ka? Opo. Pagkalipas ng ilang linggo, isa-isa nang natanggap sa trabaho ang mga kapatid ni Rika. Hindi nila alam kung paanong nangyari. Ang swerte natin, sabi ni Marco isang araw. Bigla na lang may tumanggap. Dagdag pa ng ate niya. Parang may nag-recommend, sabi ng isa pa. Baka si Mama may kakilala, sagot ni Marco. Hindi nila alam, tahimik lamang si Rika. Pero hindi nagtagal lumabas din ang totoo. Isang gabi, narinig ng ina niya ang usapan ni Marco at ng kapatid nito. Si Rika daw ang nag-recommend sa atin, sabi ni Marco. Napatigil ang ina nila sa labas ng pinto. Talaga? Sagot ng isa. Oo, narinig ko sa boss ko. Siya raw ang kumausap. Tahimik. Napahawak ang ina nila sa pinto. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa, dagdag ni Marco. Pero kung hindi dahil sa kanya, wala tayo dito. Hindi na nakagalaw ang kanilang ina. Isa-isa nang bumabalik ang lahat. Ang 250,000 pesos, ang mga trabaho at ang tulong. At ang katotohanan kahit tinakwil nila, si Rika pa rin ang tumutulong sa kanila. Sa kabilang bahay, tahimik namang nakaupo si Rika sa sala. Hindi niya alam na unti-unti nang nababasag ang pride ng kanyang ina. At habang papalapit ang katotohanan, isang tanong ang mabigat sa hangin. Sino ba talaga sumasalo sa lahat, kahit hindi siya trenato bilang anak? Si Rika nagpapasok sa inyo? Napahinto si Marco at Elena sa gitna ng sala nang marinig ang sigaw ng kanilang ina. Nakatayo ito sa may hagdan, hawak ang railings. Nanginginig ang kamay. Halata ang galit pero mas nangingibabaw ang gulat. Ma, mahinang sabi ni Elena. Sumagot kayo. Totoo ba yan? Sigaw ulit nito. Nagkatinginan ng magkapatid. Ma, oo, sagot ni Marco. Siya raw ang kumausap sa boss namin. Parang nawala ng hangin ang kanilang ina. Hindi pwede. Bulong niya. Lumakad siya papunta sa sofa at napaupo. Mabigat ang katawan niya. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Tanong niya na mas mahina na ang boses. Hindi rin namin alam agad, sagot ni Elena. Nalalaman lang namin sa trabaho na may nag-recommend. Tapos sinabi ng boss si Rika daw. Tahimik. Walang gumalaw. Biglang sumagi sa isip ng ina nila ang lahat. Ang bayad sa ospital. Ang operasyon. Ang mga trabaho. Lahat. At ako. Bulong niya. At nanginginig. Pinahiya ko pa siya. Napahawak siya sa noon niya. Hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam. Hindi siya sanay na siyang may mali. Ma, sabi ni Marco. Hindi pa naman huli. Napatingala siya. Pumunta tayo sa kanya. Dagdag nito, tahimik siya, hindi agad sumagot. Pero sa loob niya, may bumagsak na sa pader. Sa kabilang bahay, nasa kusina si Rika. Nagluluto siya ng sinigang. May amoy ng sampalok at baboy na kumakalat sa loob. Si Maya naman nasa mesa, nagdo-drawing ulit. Ma, tignan mo, sabi ng bata. Lumapit si Rika. Family ulit? Tanong niya. Oo, sagot ni Maya. Pero dinagdagan ko. Tiningnan niya ang drawing. 4 na tao na ngayon. Sinong bago? Tanong niya. Si Lola, sagot ni Maya. Napatigil naman si Rika. Bakit may Lola? Tanong niya. Kasi sabi ni Papa may Lola daw ako. Inosenteng sagot naman ng bata. Napangiti si Rika, pero may lungkot. Siguro, balang araw, bulong niya.
Rika, napalingon siya at nakatayo si Jose sa pintuan. May bisita tayo. Napakunot noo siya. Sino? Hindi naman agad sumagot si Jose. Tumingin siya sa likod nito at naniga siya. Nakatayo sa labas ng pinto ang kanyang ina, kasama sina Marco at Elena. Hindi siya gumalaw. Hindi rin siya nagsalita. Parang bumalik ang lahat. Ang sampal, ang sigaw, ang pagpapalayas. Ma, mahinang sabi ni Marco. Humakbang ina nila papasok. Dahan-dahan, walang yabang, walang taas ng ulo. Rika, tawag na to. Di naman siya sumagot. Nakatayo lang siya sa gitna ng sala, nakaharap sa kanila. Totoo ba? Ikaw ang nagpasok sa mga kapatid mo sa trabaho? Tahimik si Rika sandali, saka siya tumango. Opo. Walang dagdag, walang paliwanag. Napayuko ang kanyang ina. Bakit mo ginawa yan? Hindi agad sumagot si Rika. Dahil pamilya ko pa rin po kayo. Sagot niya, pareho pa rin ang dati. Pero ngayon, iba na ang dating. Mas mabigat, mas totoo. Napahawak ang ina niya sa kanyang dibdib. Parang may sumikip. At yung 250,000, ikaw din ba? Opo. Hindi na napigilan ng kanyang ina. Napaupo siya sa sahig, dahan-dahan, parang nawala ng lakas. Anong klase kang anak? Umiiyak niyang sabi. Tahimik ang buong bahay. Si Marco ay napatingin sa sahig. Si Elena pinunasan ng mata. Si Jose tahimik lamang sa gilid. At ako, tuloy ng kanyang ina. Itinakwil kita. Pinahiya kita. Pinalayas kita. Napahawak siya sa ulo niya. Pero ikaw pa rin ang tumulong sa amin. Humagulgol siya. Hindi mahinhin, hindi pigil. Buong buo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Rika ang ina niya sa ganito. Mahina, basag. Rika, nanginginig ang boses nito at napatingin naman si Rika. Unti-unting nag-angat ng mukha ang kanyang ina. Namumula ang mata. Punong-puno ng luha. At kahit na ganon, hindi ka pa rin tumalikod. Tahimik. Walang gumalaw. Walang nagsalita. Hanggang sa, anak, napahinto si Rika. Hindi siya agad nakapaniwala. Anak, ulit ng kanyang ina. Mas mahina, mas totoo. Parang unang beses niyang narinig. Parang hindi niya alam paano tatanggapin. Napakurap si Rika ng may kirot, may galit at may lungkot. Pero may isang bagay din na matagal niyang hinintay. Patawad, sabi ng kanyang ina. Hindi na siya nakatingin sa iba, kay Rika lang. Hindi ko alam paano ka haharapin pero patawad. Tahimik, mahaba, mabigat. Si Rika hindi gumalaw. Hindi siya lumapit, hindi rin siya umalis. Nakatayo lang siya. Tinitignan ng kanyang ina na unang beses humingi ng tawad. Sa loob niya ay magulo. May mga alaala na bumabalik. Yung batang siya na umiiyak mag-isa. Yung batang siya na gustong marinig na mahal siya. Ngayon ay narito na. Pero, huli na ba? Rika, tawag ni Jose mula sa likod na mahina. Parang paalala na hindi na siya nag-iisa. Huminga ng malalim si Rika. Saka siya naglakad. Isang hakbang, 2, 3. Hanggang sa tumapat siya sa kanyang ina. Tahimik at walang salita. Nakatingin lamang. Ang ina niya ay nakatingala sa kanya at umiiyak pa rin. Umaasa. Natatakot, nag-aantay. At sa sandaling yon, isang tanong ang nakabitin sa pagitan nila. Patawarin mo ako. Kahit hindi ko alam kung karapat-dapat pa ako. Nakatayo si Rika sa harap ng kanyang ina. Tahimik at nakatingin lang. Umiiyak pa rin ang ina niya sa sahig. Walang nagsasalita. Hanggang sa, tumayo kayo, sabi ni Rika. Napatingin ang ina niya. Hindi agad gumalaw. Tumayo ka ma. Ulit ni Rika. Mas mahinahon.
Dahan-dahang tumayo ang kanyang ina. Nanginginig pa rin ang tuhod. Nagkatinginan sila. Matagal. Galit ako, sabi ni Rika. Diretso, walang paikot-ikot. Alam ko, sagot ng kanyang ina na umiiyak pa rin. Masakit pa rin lahat, dagdag ni Rika. Oo, hindi ko kayang kalimutan agad. Tumango ang kanyang ina. Hindi ko rin inaasahan. Tahimik. Pero, huminga ng malalim si Rika. Hindi ko rin kayang itapon na lang kayo. Napahawak ang kanyang ina sa bibig niya. Napaluha ulit. Anak, hindi pa tapos. Hindi dahil pinatawad na kita ngayon, pero gusto kong subukan. Tahimik ang buong bahay. Si Jose naman ay napangiti ng bahagya. Si Marco at Elena na pabuntong hininga. At ang ina niya, tuluyang napaiyak. Kinagabihan, tahimik na ang lahat. Umalis na sina Marco at Elena. Si Jose naman, kasama si Maya sa kwarto. Si Rika ay naiwan sa sala ng dating bahay nila. Pareho pa rin ang itsura, pero iba na ang pakiramdam. Naglakad siya papunta sa kwarto ng kanyang ama. Tulog pa rin ito. Sa gilid ng kama, may maliit na drawer. May nakita siyang papel na nakasilip. Hindi niya alam kung bakit pero hinila niya iyon. Isang sulat. Lumang papel. Medyo dilaw na ang gilid. Binuksan niya at nagsimulang magbasa. Para sa asawa ko, patawad. Hindi ko alam kung paano sisimulan ito. At alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero kailangan mong malaman ang totoo. May nagawa akong kasalanan. May nakilala akong ibang babae noon. At nagkaroon kami ng anak. Hindi ko sinadya na umabot sa ganito. Pero nang malaman ko na buntis siya, huli na ang lahat. At ang batang yan ay si Rika. Patawad kung ipinasa ko sa iyo ang sakit na hindi mo naman kasalanan. Patawad kung araw-araw mo nakikita sa kanya ang pagkakamali ko. At alam kong hindi mo siya kayang mahalin tulad ng iba nating anak. Pero nagpapasalamat pa rin ako. Dahil kahit papaano, tinanggap mo siya sa bahay natin. Hindi ko alam kung paano babawi. Pero sana'y balang araw, mapatawad mo ako. Nanginig ang kamay ni Rika. Hindi niya na tinapos ang sulat. Parang umikot ang mundo niya. Hindi. Mahina at paulit-ulit. Hindi. Napaatras siya at napaupo sa gilid ng kama. Biglang bumukas ang pinto. Rika. Napatingin siya at nakatayo ang ina. Ma, nanginginig ang boses niya. Ano to? Hawak niya ang sulat. Namutla ang kanyang ina. Hindi na ito nakapagsalita agad. Sabihin mo sa akin. Sabi ni Rika na umiiyak na. Totoo ba to? Tahimik. Ilang segundo. Hanggang sa tumango ang kanyang ina. Dahan-dahan. Parang mabigat. Hindi. Hindi kita tunay na anak. Napahawak si Rika sa dibdib niya. Parang may nawalan. Parang may nabasag ulit. Oo. Hindi ka. Hindi kita anak sa dugo. Tahimik at walang ibang tunog. Kahit ang hangin, parang huminto. Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Nanginginig na tanong ni Rika. Napaluha ang ina. Dahil ayoko masaktan ka. Kasi hindi ba ako nasaktan sa ginawa mo? Halos pabulong na sigaw ni Rika. Tumulo ang luha niya ng tuloy-tuloy. Bakit mo ako kinasuklaman kung wala naman akong kasalanan? Napahawak ang ina niya sa ulo. Dahil mahina ako. Hindi ko kinaya. Lumapit siya ng isang hakbang. Sa tuwing nakikita kita, nakikita ko pagtataksil ng iyong ama. Pero hindi mo kasalanan yun. Tinanggap kita. Simula bata ka. Hindi kita pinabayaan. Hindi kita pinalayas. Napatingin si Rika sa kanya. Pero hindi ko nabigay ang pagmamahal na dapat sa'yo. Lumuhod ang kanyang ina. Mali ako.
Hindi makagalaw si Rika. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Galit, lungkot, ginhawa. Rika, ako pa rin ang nanay mo. Tawag ng ina niya na nanginginig. Napatingin si Rika. Kahit hindi makataanak sa dugo. Tahimik at hindi agad sumagot si Rika. Pero unti-unti, nagbalik ang lahat sa isip niya. Yung batang siya na nasa loob ng bahay na yon. Kahit malamig ang trato, hindi siya pinabayaan. May pagkain siya. May bubong siya. Lumaki siya roon at kahit na may galit, pinili pa rin siyang manatili. Unti-unting lumambot ang mata ni Rika. Mahina, halos bulong at napatingala ang kanyang ina. Hindi ko ho pinili kung paano ako pinanganak, sabi ni Rika. Pero pinili ko po kung paano maging tao. At pinili ko na hindi maging katulad ng sakit na naranasan ko. Napaluha ang ina niya ng mas malakas. Lumapit si Rika ng dahan-dahan. Saka siya lumuhod sa harap nito. Magkaharap sila. Parehong umiiyak. Masakit pa rin ho, sabi ni Rika. Alam ko anak. Pero pipilitin kitang patawarin. Napahawak ang kanyang ina sa kamay niya. Anak. At sa pagkakataong yon, niyakap siya ni Rika. Mahigpit, totoo, hindi perpekto, pero sapat. Sa salay nakatayo naman si Jose kasama si Maya. Tapos na ba sila? Tanong ng bata. Napangiti naman si Jose. Oo. Masaya na ba si Mama? Tingin ko, oo. Lumabas si Rika sa kwarto. Hawak ang kamay ng kanyang ina. Tahimik, pero magaan. Ma? Tawag ni Maya. Ikaw po bang lola ko? Napangiti naman ang ina ni Rika kahit may luha pa. Oo, sagot nito. Tumakbo naman si Maya at niyakap siya. Sa unang pagkakataon, hindi siya umatras. At doon naunawaan ni Rika. Hindi dugo ang nagdidikta kung sino ang tunay na pamilya, kundi ang mga piniling manatili. Sa huli, siya ang pinakatunay na anak. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil siya lang hindi kailanman nagmataas. At sa wakas ay tinanggap na siya. Hindi bilang pagkakamali, kundi bilang anak. At mga ka-Ate Jane, doon na nga po nagtatapos ang kwento ni Rika ngayong araw. Noong una parang feeling ko napaka-harsh nung naging treatment ng mother niya sa kanya. Somehow parang ako'y nasasaktan para kay Rika. But at the end, doon sa last part, naintindihan ko kung bakit gano'n na lamang yung hugot ng mother nung mangyari yon nung mabuntis si Rika, no? Hindi ko sinasabi na tama yung naging treatment niya kay Rika, ha? But I understand where she's coming from. And Rika naman, despite of kung ano yung naging treatment sa kanya, ano yung naging experience niya dun sa household na kinalakihan niya, she remained helpful to her family when the time came na siya na yung kayang makapag-provide. Alam mo, hindi yun nawala sa kanya. And at the end, they were able to reconciliate as a family. Ikaw mga ka-Ate Jane, ano naman ang iyong realization, thoughts, ideas about this story ni Rika today? Comment mo naman sa baba para mabasa ko. And again, maraming salamat sa pagsama sa akin sa ating kwentuhan ngayong araw. Hanggang sa muli nating kwento-kwento, mag-ingat ang lahat at God bless everyone! Bye-bye!